Maraming salamat. At may konting introduction siya. Hindi na ako medyo mahihirapan. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat. At hanggang ngayon, ika-4 na wika pa rin ang part ko tuwing 7 last word. Share ko konti. Nag-start ako as UMM President of Santiago United Methodist Church at the age of 22 years old only. Ngayon iba na 40 years old na. Then, napasama ako within 6 years sa Cooperative Parish ng West Central Luzon District. Dito po. At na-appoint po ako as administrative pastor ng Linglingay Mababa na ba San Jose Tarlac at ng Pisapungan Sula San Jose Tarlac. Ang kagandahan po doon, minsanan po kami, lahat po ng pastors, ang Cooperative Parish ay nagkakaisa at meron po silang part doon sa 7 last word. Ganon pa rin, ako pa rin. Yung ika-4. Thank you. Then, after many years, at my last appointment of San Agustin United Methodist Church, Serona Tarlac, dahil alam ko naman na paalis po ako, palib, inako ko po lahat yung 7 last word. So maraming salamat, St. Paul, at dito muli ay aking ibabahagi ang ika-4 na wika ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Una po, tayo po ay manalangin. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ako po ay iyong gabayan. Kami iyong gabayan, anumang mensahe na ingahayag sa bawat isa sa amin ay labis po naming maunawaan. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po ay sa dalawang mensahe po ng ating Bible matatagpuan. Sana. Dito po sa Marcos chapter 15 verse 33 o 34, at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, ang mensahe pong ito ay ibig sabihin po nito, abandonment. Pag-abandona. Pag-abandona, hindi lang po yung ama dahil para maisakatuparan ang nasasaad sa kasulatan, kundi pati na rin ang pag-abandona ng mga tao na naging tapat sa Kanya at Kanyang pinaglingkuran. Ang kasabihang ito ay kinukuha ng ilan bilang isang pagtalikod sa anak ng ama. Ang isa pang interpretasyon ay pinaniniwalaan na sandaling kinuha ni Jesus ang kanyang sarili ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Kinailangan ng ama na tumalikod sa anak dahil ang ama ay mas dalisay sa mga mata kaysa makakita ng masama na hindi makatingin sa mali. Nauunawaan ng ibang mga teologyo ang sigaw bilang isang tunay na tao at nadama na pinabayaan. Pinatay ng kanyang mga kalaban,
naigit sa lahat ay iniwan ng kanyang mga kaibigan. Maaring naramdaman din niyang iniwan siya ng Diyos. O nakikita ng iba ang mga salitang ito sa konteksto na ating pong binasa kanina bago po tayo mag-start sa awit 22. Doon, kumbaga, ang awit pong iyon ay hindi po totally na awit po iyon, kundi yun po ay dasal o panalangin ni Jesus sa kanyang Ama. Iminungkahi at binigkas ni Jesus ang mga salitang ito marahil ang buong salmo upang ipakita niya ang kanyang sarili bilang ang mismong nilalang na tinutukoy ng mga salita upang masuri ang mga eskriba at mga tao na Hudyo at tingnan ang dahilan kung bakit hindi siya bumababa mula sa krus. Naroon pa rin po siya nakapako. Dahil ang mismong awit na ito ay nagpakita na itinakda na siya ay magdusa ng mga bagay. So it means, kaya nang asawen, matungpal, dahi nakasaad, iti nakasurat. Iti nasantuan na Biblia, nga uray pa iti kadaan na nakatulagan doon sa Salmo. Sa unang dinig ni Kristo ay nawawalan ng pag-asa. O kumbaga nagre-reklamo, may halong pagre-reklamo, pagkawalan ng pag-asa, at meron parang galit. Di ba kapag nakakarinig po tayo ng bakit mo ko pinabayaan? Kumbaga may mga anak na sasabihin sa mga magulang, bakit mo ko pinabayaan? Parang may galit, di po ba? Parang may pagdamdam, parang may lungkot, at parang nandun lahat, kahit napakabigat ng kanyang nararamdaman. Parang ganun yun. Dahil nag-isa na lang siya, iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad, maliban kay San Juan na siya naroon at siya ang mismong nagtala ng nasusulat na ito. Meron pong, dito pong mensahe ni Jesus na ito, meron po tayong dapat pag-aralan doon, dapat na aral na ating maunawaan doon. Una, si Jesus ay pinagkanulo ni Judas Iscariote kapalit ng 30 pirasong pilak. Yan po yung una. Kumbaga, aba naisip mo ito, nararamdaman mo to, isinugal siya. Ipinagpalit siya dahil lang sa pera. Di po ba? Isang bagay na nakakapagpabigat sa kalooban ni Jesus na naroon sa krus. Pero hindi naman ibig sabihin, wala naman po talagang dapat na magkaroon ng pagsisisihan doon dahil kung atin pong alamin, parang meron ng ugnayan o meron na silang usapan ni Jesus na dapat ito mangyari na pagkanulo mo ako, Judas. Parang ganon. Para matuloy, maisakatuparan yung pagsasakripisyo ni Jesus. Meron ng usapan doon. Hindi na maikakali na nagkanulo o magkulang kay Jesus ang lahat na napili niyang mga unang alagad. Isa itong tanda na hindi walang bahid ng dungis ang simbahan. Isang simbahan nilalayong maging perpekto, subalit bagaman bahagi ng katuparan ng walang hanggang plano ng Diyos. Ang nagawang kasalanan ni Judas Iscariote ay isa pa rin itong mali sa kanyang pagpili at isa ring maling kapasyahan. Dahil dito, naisa titik ni San Mateo sa kaniyang ebanghelyo yan, ganitong mga kataga, hingil sa nagawa ni Judas Iscariote. Na sawimpalad ang taong nagkanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Si Jesus ang tinutukoy ditong anak ng tao, ngunit meron ding paliwanag na maaaring may kasunduan sina Judas Iscariote at Jesus, kaya't walang pagtataksil na naganap. Dahil dito sa pangungusap na ang gagawin mo ay gawin mo agad o gawin mo na dapat mong gawin
na nasa Ebanghelyo ni Juan chapter 13 verse 28. Isa-isang bagay yun, masakit. Yung ipinagpalit sa pilak para lamang siya ay magsakripisyo. Nandyan na rin yung, kumbaga, maalala ko, si nanay noon, sa isang anak na yung haan nga napudno. Kumbaga no umanggo, no halikan ng anak, ano yan? Halik ni Judas. Parang ganon, di ba? Meron pong ganon. Halik ni Judas. Diba? Then sa pangalawa, ikinahiya ni San Pedro Apostol ng 3 ulit. Yan. Habang siya ay tinatanong mga sundalo o kung sino man at nagtatanong sa kanya, kasama mo siya, di po ba? Hindi ko siya kasama. Hindi ko nakasama kahit kailan. 3 beses yun. Nangako si Pedro na hindi niya pababayaan na dagpin si Jesus. Natatandaan po natin, kung nalalaman po na, o narinig po natin, na sinabi pa po niya kay Jesus, hindi mangyayari yun, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Hindi po ba? Sabi ni Pedro. Pero nang kapanahunang siya'y naharap na, si Jesus ay naharap na, pinagtatwa naman niya ito ng 3 beses. At tinatwa niya ito ng 3 beses, ipinagkaila niya na ito na siya'y hindi nakasama ni Pedro kailanman. Yan po yung pangalawa. At ang ikatlo, ang mga taong sumalubong sa kanya nung pumasok siya sa Jerusalem ay kumukot siya sa kanya. Parang yung ginawa natin last Sunday. Diba? Napakaganda. Pinupuri po at pinapanood ang ating ginawa noong last Sunday. May bahagi ko pa po. Habang nagbibiyahe si Mrs. papunta sa bayan, papunta doon sa kaibigan ko o sa kapatid ko si Eden, pinapanood niya, nasa cellphone niya. Yung na-record, nasa YouTube, kumbaga. Pinapanood niya yon. May isang pamilya nakasakay sa bus, nakinuod na rin po sila. Akala niya, pagtatawanan yon, ukutsain yung pinapanood niya na programa ng St. Paul. Pero hindi. Kinikilabutan daw po sila. Wow. Pero, expect po natin sa prayer and praise o kahit man sa every Sunday service po natin, may makakasama po din po tayong manonood dahil hiningi po nila yung account, profile account, yung account po ng St. Paul at mapapanood din po, makakasama din po natin sila. Yung mga taong sumalubong kay Jesus, sinalubong nila si Jesus, nagsigawan, nagsayahan, nagalak dahil expect ng mga tao na darating na ang kanilang hari. Parang mas pa ito kay David, mas matapang ito. Yun ang ina-expect kasi ng tao. Pero hindi naman. Inaantay nilang bababa si Jesus gamit ang kanyang kapangyarihan doon sa krus, pero hindi niya ginawa, kundi nagpakababa pa rin siya. Yun ang ipinakita niya sa mga taong nakatingin sa kanya. At yun ang naging dahilan. Isa rin dahilan yun, kaya't siya'y nabibigatan sa kanyang kalooban. Hindi lang sa sakit, hindi lang sa init ng araw, kundi yung nasabi natin kanina o nasabi o sasabihin man ng susunod sa akin na siya'y nauuhaw sa pag-ibig ng tao dahil pinabayaan siya, inabandona. Kaya't ang title po ng aking share po sa oras na ito ay abandonment. Kung paano inabandona ng tao at hindi man po niya sinisisi ang ama, kundi
naroon sa kanyang kalooban at damdamin na parang iniwan na siya at nag-iisa. At pasan niya ang buong kasalanan ng sanlibutan. Kaya't mga kapatid, si Jesus, ramdam niya ito, ang kanyang pagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. At siya'y inabandona ng mangilan-ilan o kalahatan sa atin. Mga kapatid, hindi lang po sa 7 last word po natin dapat nakatanim sa ating puso't isipan ang salitang ito, kundi dala-dala po natin sa araw-araw. Hindi po natin dapat naabandonahin ang ating relasyon sa ating Panginoon, kundi magpapatuloy po tayo, yayakapin po natin siya at bibigkisin. Yayakapin at mamahalin at paglilingkuran sapagkat ang ating kasalanan ay dinala niya at siya'y naghirap ng lubos. Kaya't nasambit niya, Ama, bakit mo ako, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Huwag natin po sana siyang pababayaan at yan ating dadalhin sa ating pamumuhay. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.